Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center kaugnay ng talamak na krimeng may kinalaman sa financial technology. Isa-isang nilatag ng CICC ang mga nararapat na gawin upang maiwasan na mabiktima ng naturang uri ng cybercrime. Si Creselyn Catarong magbabalita. Pinakakaraniwan sa mga cybercrime sa Pilipinas ay ang mga tinatawag na financial technology o fintech crimes. Ang mga krimeng ito ay umaatake gamit ang mga digital na serbisyong pampinansyal tulad ng online banking, mobile payment apps at iba pang makabagong fintech platforms. Sa pamamagitan ng panlilinlang gamit ang teknolohiyang pinansyal, nalalagay sa panganib ang mga consumer, negosyo at maging ang mga institusyong pinansyal. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Deputy Executive Director Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay, halos 70% ng mga naitatalang cybercrime sa bansa ay may kaugnayan sa fintech crimes. Dahil dito, nagpaalala si Magsaysay na maging mapanuri at mag-ingat laban sa ganitong uri ng banta. Anya, iwasan ang labis na pagbabahagi ng personal na impormasyon sa mga app. Each and every app that we have in our cell phone has its own cloud. Kung iisipin po ninyo, even all those icons inside your phone are talking to each other and sharing information. As long as an icon or a platform or a program is free, ibig sabihin yan, kayo po ang ano niyan. Kayo po yung produkto. Yung datos nyo ang produkto niyan. So, ilimit po ninyo. No? Ako naman, kumbaga, gipitin natin sa impormasyon. Dagdag pa ni Magsaysay, hanggat maaari ay huwag nang iugnay ang bank accounts sa cellphone. Bukod dito, makabubuting tanggalin ang mga app na hindi ginagamit. Pagka may mga bali-balita na yung app na yon o yung programa yon merong breach, wag na po ninyong tangkilikin. Wag na nyo nang gamitin. Kaya kung ayaw nyo maubos ang pera nyo, number one, i-divorce nyo yung bank account nyo sa telepono nyo, number one. Number two, kung sakali man may bank account kayo na nangangailangan ng cellphone, yung SIM card noon, ilagay nyo sa iba. Or gumamit kayo ibang telepono na mamonitor nyo. Huwag nyo paghalu-haluin po kasi minsan nagsisip-sipan ng datos yan, di nyo na alam kung ano nangyari. And it's organized crime. And marami silang kwarta. And they will do everything and anything to get your money. Pinaalalahanan ng CICC ang publiko na maging maingat at maging responsable sa paggamit ng digital na transaksyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News.